mag-aaral sa Baitang 2. Halina at ating talakayin ang pinagkaiba ng komunidad noon at ngayon. Tara, samahan niyo ko! Ang una sa ating tatalakayin ang pinagkaiba ng transportasyon noon at ngayon. Noon, kalesa na may kabayo, mga bangka at barko na gawa sa kahoy at tren na deuling ang pangunahing transportasyon noon. Ngayon, meron na tayong mga moderno at magagarang na sasakyan na ginagamitan ng gasolina at elektrisidad, katulad ng kotse, motorsiklo, mabibilis na tren, naglalaki ang barko at eroplano na gawa sa bakal. Para naman sa kasuotan noon at ngayon. Marami nang nagbago sa panahon na ito, lalo na sa ating kasuotan. Noon, ang kasuotan ay tinatawag na Filipiniana. Kagaya ng balot saya, tila may malaking pagbabago dahil sa impluwensya ng ibang bansa at dahil sa modernong panahon. Pero ngayon, patuloy pa rin naman may nagsusuot ng ating tradisyonal na kasuotan, lalo na sa mga mahalagang selebrasyon at kapistahan. Dumako naman tayo tungkol sa libangan noon at ngayon. Ang mga libangan noon ay kadalasang pang-aktibong pisikal na laro na nagbibigay ng kaalaman sa kabataan. Katulad ng piko, patintero, tumbang preso, sepak takraw, tagu-taguan, at pagbabasa ng dyaryo at libro. Dumako naman tayo sa mga libangan at laro ngayon. Nariyan ang social media katulad ng Facebook, Twitter at Instagram. Meron din mga mobile games, pagbabasa ng libro at syempre ang ating mga plantito at plantita na mahilig mag-alaga ng halaman. Pag-usapan naman natin ang komunikasyon noon at ngayon. Sadyang mahirap ang komunikasyon noon dahil ito ay ipinababatid lamang sa pamamagitan ng liham o telegrama. Ipapadala ito sa tanggapan ng koreo o postal office. Sa paglipas ng panahon, unti-unting nadagdagan ng makabagong teknolohiya para mapadali ang komunikasyon. Sa pamamagitan ng telepono at ang pinagsamang internet at mobile phones ay mas napadali ang komunikasyon. Nariyan ang video call, text, email, at messenger. Ang lahat na iyon ay isang pindot lang at makakarating ang iyong mensahe. Talakayin naman natin ang pinagkaiba ng tirahan noon at ngayon. Ang mga tirahan noon ay karaniwang gawa sa kahoy o tinatawag na bahay kubo na ginagamitan ng kawayan at pinatuyong dahon. Sa pagsakop ng iba't ibang lahi, sa pagdaan ng panahon, unti-unting nagbago ang estilo ng ating tirahan. Sa panahon ngayon, ang uri ng mga tirahan ay gawa na sa semento at metal. Mga moderno, maliit, malaki at mataas na tirahang gusali ang makikita sa ngayon. Para sa huling paksa, talakayin naman natin ang uri ng hanap buhay noon at ngayon. Dahil sa likas na yaman ng ating bansa, narito ang uri
ng hanapbuhay noon. Pagsasaka, pangingisda, pag-aalaga ng hayop, paghahabi, at pakikipagkalakalan ng ating produkto. At ngayon, masasabi ko rin na magkakatulad ang uri ng hanapbuhay noon sa ngayon. Sa tulong ng mga makabagong teknolohiya, mas napadali ang mga uri ng hanapbuhay ngayon. At mas malawak na profesyon at oportunidad para mas mabilis ang pag-unlad ng pamilyang Pilipino. At dito nagwawakas ang ating pagtatalakay tungkol sa pagkakaiba ng uri ng komunidad noon at ngayon.